Salamat sa mapagpalaya sa mahal. Welcome to our 1055 Daily Devotion of Pastor Alexander Gomez from Batch 3. Pangkatiparat na talakay natin yan ay ano ang desisyon na hindi ka magkakamali. Ngayon po ating Bible verse ay tungkol sa 1 John chapter 5 verses 11 to 12. At gusto po natin ang ating puso at isip sa mga salita ng Diyos. So, sinasabi dito na, and this is the testimony God has given us eternal life, and this life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Or sa Tagalog, at ito ang totoo, pinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakantang natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, meron siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Teaching number 1, God gives eternal life. Ang salitang Zoe sa bagong tipan ay hindi lamang tumutukoy sa karaniwang paghina o pisikal na buhay. Ito ay tumutukoy sa isang uri ng buhay na nagmumulas mismo sa Diyos. Isang buhay na banal, ganap at walang hanggan. Teaching number 2, this life is in Jesus. Pinapakita sa verse na ang buhay na walang hanggan ay hindi basta konsepto o religious ng ideya. Ito ay matatagpuan lamang sa isang persona, si Jesus. Siya ang bukal ng buhay dahil siya ang anak ng Diyos. Ibig sabihin nito ay hindi natin mararanasan ang tunay na buhay na walang hanggan kung humanay tayo kay Jesus. Kapag tinanggap natin siya, tayo ay magkakaroon ng direktang koneksyon sa buhay na nagmumula sa Diyos. Teaching number 3, whoever has Jesus has life. Napakasimple pero napakalalim ng sinasabi dito. Kung meron kang relasyon kay Jesus, may buhay na walang hanggan ka. Kung wala siya, wala ang buhay na ito. Hindi ito nakabase sa religion, kabutihang gawa at tradisyon. Ito ay nakabase sa relasyon. Kung tinanggap mo ba ang anak ng Diyos? Application number 1, repent and turn away from sin and death. Pagsisisi ay di lamang pagsasabi ng sorry. Ito ay sinasadyang pagtalikod mula sa kasalanan at sa uri ng pamumuhay na hiwalay sa Diyos. Application number 2, believe in Jesus as Savior and Lord. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lang pag-amin na totoo sa Jesus. Ito ay pagtitiwala at pagdepende sa Kanya. Bilang tagapagligtas, siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Bilang Panginoon, siya ang dapat masunod sa ating buhay. Kapag naniniwala tayo kay Jesus, sinusuko natin ang ating sariling paraan at sinusundan ang Kanyang kalooban. Application number 2, receive God's free gift of eternal life. Hindi tayo pinipilit ng Diyos. Inaanak niya ang regalo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang kailangan lang ay buksan ang ating puso at ang kapilitan sa pananampalataya. Kapag tinanggap natin si Jesus, binibigyan na tayo ng bagong pagkakakilanlan, bagong simula at bagong pag-asa. Yun lamang po ang aking devotion. Maraming